Naibalik na ng National Irrigation Administration o NIA ang serbisyo ng patubig sa halos 40,000 hektarya ng mga sakahan sa Nueva Ecija matapos ang pagkumpleto at formal na pagpapasinaya ng Talavera River Super Diversion Canal o SDC Saipon. Sa kabuuan, umabot sa 39,748.93 hektarya ng lupang sakahan ang muling nasuplayan ng irigasyon na direktang nakinabang ang tinatayang 26,335 magsasaka sa lalawigan at nagbigay daan sa mas matatag na produksyon ng agrikultura. Pinangunahan ni NIA Administrator Eddie Gillian ang commissioning ng Talavera River SDC Saipon na matatagpuan sa hangganan ng Barangay Ligaya at Barangay San Nicolas sa bayan ng Llanera. Dumalo rin sa nasabing aktibidad ang mga kinatawan mula sa iba't ibang pambansang ahensya, irrigators associations at mga lokal na pamahalaan. Ayon kay Gillian, malinaw na refleksyon ang proyekto ng epektibong direksyon ng pamahalaan at seryosong suporta sa sektor ng agrikultura. Ang Talavera River SDC Saipon ay isang mahalagang bahagi ng irrigation network na nagsiserbisyo sa malawak na bahagi ng Nueva Ecija na kilala bilang rice granary ng bansa. Inaasahan na ang rehabilitasyon at pagpapasinaya ng pasilidad ay magpapahusay sa pagiging maasahan ng irigasyon, magpapataas ng produktibidad sa bukid at higit pang magpapatatag sa seguridad sa pagkain at kabuhayan ng mga magsasaka sa Nueva Ecija. Hinihikayat ng Pag-ibig Fund Cabanatuan Branch ang mga manggagawa sa mga saklaw nitong lugar kabilang ang Nueva Ecija at Aurora na maging aktibong miyembro at regular na maghulog upang maging kwalipikado sa tulong pabahay sa ilalim ng Expanded Pambansang Pabahay para sa Filipino Housing o 4PH program. Ayon kay Pag-ibig Fund Cabanatuan Branch Head Reynante Pasaraba, nananatiling isa sa mga pangunahing programa ng ahensya ang 4PH na naglalayong magbigay ng abot-kayang pabahay para sa mga low hanggang middle income workers sa pamamagitan ng subsidiyo ng pamahalaan at mas mababang buwanang amortisasyon. Binigyang diin ni Pasaraba na ang 3% subsidiyo ng gobyerno sa ilalim ng programa ay malaking tulong upang mapababa ang kabuang gasto sa housing loan ng mga kwalipikadong benepisyaryo, kaya mas nagiging abot kamay ang pagmamay-ari ng sariling bahay. Ibinahagi rin ni Pasaraba na sa Nueva Ecija bukas pa sa aplikasyon ang 4PH project sa Palayan City Township, kung saan humigit kumulang 500 pamilya na ang nakinabang sa mga housing unit hanggang huling bahagi ng 2025. Patuloy pa rin nadaragdagan ang bilang ng mga benepisyaryo habang mas maraming miyembro ang uma-avail ng programa. Sa ilalim ng Expanded 4PH, pinupondohan na ng Pag-ibig Fund ang parehong vertical at horizontal housing developments. Kabilang sa vertical housing ang mga condominium type units, habang saklaw naman ng horizontal housing ang mga low-cost housing units, rental housing at iba pang mga ari-ariang nakuha ng Pag-ibig. Ipiliwanag ni Pasaraba na layunin ng pagpapalawak ng programa na mas mapalawak ang saklaw nito at mas marami pang magagawa ang makinabang. Dagdag pa niya, nananatiling pareho ang mga kwalifikasyon sa Expanded 4PH gaya ng orihinal na programa. Kabilang dito ang pagiging aktibong miyembro ng Pag-ibig Fund, kawalan ng umiiral na housing loan at pagkakaroon ng sapat na patunay ng kita. Kinakailangan din ang pagsusumiti ng mga balidong pagkakakilanlan at iba pang kaugnay na dokumento.
Para sa karagdagang impormasyon, maaaring bumisita ang mga interesado sa Pag-ibig Fund Cabanatuan Branch na matatagpuan sa Duran Building, Maharlika Highway, Quezon District, Cabanatuan City o magtungo sa opisyal na website ng Pag-ibig Fund. Nagbigay ng paalala ang Philippine Rice Research Institute o PhilRice sa mga magsasaka ng palay na iwasan ang hindi kinakailangang pag-spray ng insecticide sa mga dahon ng palay upang mas epektibong makontrol ang rice stem borer infestation. Ayon kay Hinaro Relion, hepe ng Crop Protection Division at Science Research Specialist ng PhilRice, kadalasang hindi epektibo ang pag-spray sa dahon dahil ang uod ng stem borer ay kumakain at nabubuhay sa loob mismo ng tangkay ng palay. Ipiliwanag ni Relion na maaaring umatake ang stem borer mula sa vegetative stage hanggang sa mamulaklak ng palay. Nagdudulot ito ng dead heart sa mga batang halaman at whitehead naman sa reproductive stage. Aniya nangingitlog ang babaeng stem borer at kapag napisa ang mga itlog, ang mga uod ay bumabaon sa tangkay ng palay. Kapag maaga ang yugto ng paglaki, nangyari ang infestation. Namamatay ang gitnang dahon na tinatawag na dead heart, samantala kapag sa reproductive stage, ito nangyari, nasisira ang uhay na nagreresulta sa mga butil na walang laman o tinatawag na whitehead. Binigyang din ni Relion na maaaring bumaba ang ani ng palay mula sa hanggang 20% o higit pa kung malala ang infestation, lalo na kung marami ang whiteheads sa bukid. Mas mainam ani ang obserbahan at subaybayan ang mga kumpol ng itlog ng stem borer sa mga dahon bilang batayan ng pagkontrol sa halip na umasa sa mga nakikitang pinsala tulad ng dead heart at whitehead na indikasyon na may nangyayaring pagkawala ng ani. Dagdag pa niya, maraming kapakipanginabang na insekto at parasitoid ang likas na umaatake sa mga itlog ng stem borer na nakatutulong upang mapababa ang populasyon ng peste sa bukid. Nagbabala rin si Relion na ang hindi kinakailangang pag-spray ng insecticide ay maaaring makapatay sa mga natural na kaaway ng peste at makasira sa balanse ng ekosistema ng palayan na maaaring magdulot ng muling pagdami ng peste. Pinayuhan din niya ang mga magsasaka na obserbahan ang presensya ng mga natural na kaaway ng stem borer at iwasan ang labis na paggamit ng insecticide. Matapos ang anihan, dapat araruhin at ibaon sa lupa ang mga dayami at tuod ng palay upang maalis ang pinamumugaran at pinagkukunan ng pagkain ng peste. Mabawasan ang populasyon nito sa susunod na taniman. Hinihikayat din ng PhilRice ang sabayang pagtatanim at wastong kalinisan sa bukid bilang bahagi ng epektibong pamamahala laban sa stem borer. Patuloy namang nagbibigay ng gabay at pagsusulong ng tamang pamamahala ng peste ang PhilRice upang matulungan ang mga magsasaka sa Nueva Ecija na maprotektahan ang kanilang ani at mabawasan ang pagkalugi sa produksyon.